Good morning po sa inyong lahat. Merry Christmas and advance Happy New Year po. Tayo po muna po ay manalangin. O aming Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo sa kadakilaan na ginagawa mo sa aming mga buhay. Salamat po na binigyan mo kami ng panibagong pagkakataon upang mabuhay sa mundong ito at panibagong pagkakataon upang kami po ay makapakinig ng iyong banal na salita. Ang aking pong dalangin, Panginoon, ay puspusin mo kami ng banal mong Espiritu, lalong-lalo na po ako na magpapahayag ng iyong salita. Gayun din nga po ang lahat ng mga makikinig ng iyong salita, hayaan mo na maging malinaw sa kanila ang mga mensahe na dadalhin po sa umagang ito. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming pong gawain. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alam niyo, dito ako po sa Pilipinas, ang may pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko. Mula po, pagtuntong po ng bear, ay nagsisimula na mag-decorate ang ating mga kababayan ng mga pamaskong dekorasyon. At marami po ang mapapansin natin na mga dekorasyon na nakalagay sa bawat bahay ay puro picture o mga larawan o imahe ni Santa Claus. Kaya nga po nakakalungkot dahil ang ating pong mga kababayan, hindi lamang po dito sa Pilipinas, ay talagang parang mas binibigyan nila ng pagpapahalaga ito pong si Santa Claus kesa sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po ngayong umaga ay nais ko pong bigyan ng pagpapahalaga o ibigay sa inyo ang pagkakaiba ni Santa Claus at ni Jesus Christ. Sino nga ba si Santa Claus at sino nga ba itong si Jesus Christ? Sana po pagkatapos ng mensaheng ito ay maliwanagan tayo at tunay na maibigay natin o maipaliwanag natin sa ating mga kabataan, lalo na po sa mga bata na umaasa kay Santa Claus ang tunay na katotohanan tungkol po sa Kanya. Hallelujah. Ang pamagat po ng mensahe na ibibigay ko sa umagang ito ay the difference between Jesus Christ and Santa Claus. Ano nga ba yung pagkakaiba? Although alam naman natin na talagang napakalaki ng pagkakaiba ni Hesukristo kay Santa Claus. Pero mas marami pa rin ang mga tao na pilit na niloloko yung kanilang mga sarili at yung mga bata tungkol po sa paniniwala nila kay Santa Claus. Kaya po, tingnan natin, ano nga ba ang pagkakaiba ni Santa Claus at ni Jesus Christ? Una, Santa Claus is just a legend. A legend based mostly on the life of Saint Nicholas, a real-life historical follower of Jesus Christ. While Jesus Christ is real, He is 100% God and 100% man. Si Santa Claus po ay isa lamang legend. Parang sa Tagalog ay masasabi natin na alamat na ibinase ang kanyang buhay sa totoong buhay ni Saint Nicholas. Pero nagkaroon po ng mga twist sa pagkilala kay Santa Claus. Ngayon, ito pong ating Panginoong Jesus ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. He is 100% God and 100% man. Ano po ang sinasabi sa Isaiah 9 verse 6? Sabi po dyan, sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin, siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. At doon po sa Pilipos 2, 6 hanggang 11, basahin po natin. Ang sabi rito, kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya,
sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Kaya naman, itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo, upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya, at kilanlin ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos. Marami po tayong mababasa sa Bible na patunay na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. At dahil po sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus, kaya tayo nagkaroon ng pagdiriwang ng Pasko. Kaya nga po, hindi si Santa Claus ang dapat nating bigyan ng halaga kapag dumarating ang araw ng Kapaskuhan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Biblia, wala tayong mababasa tungkol sa kasaysayan ni Santa Claus o si Santa Claus na nag-exist sa ating kapanahunan o sa kapanahunan noong araw. Pangalawa po, sabi, Santa lives in the North Pole while Jesus is everywhere. Meron pong ako nabasa na isang kwento na isang lalaki na sinikap niya talagang hanapin si Santa Claus. Nagpunta siya sa North Pole, sa lugar doon kung saan doon ang North Pole. At nag-tanong siya kung nasaan ang tahanan ni Santa Claus, kung saan makikita si Santa. Pero lahat po ng kanyang pagtanungan at kahit saan siyang lugar pumunta roon, wala siyang nakita na bahay ni Santa Claus at wala kahit isa man na makapagturo sa kanya kung nasaan si Santa Claus. Pero ang Panginoong Hesus, sabi, Jesus is everywhere. Nasa lahat siya ng dako. Hindi na natin kailangang hanapin dahil naandyan lamang siya sa ating tabi. Lagi siyang nariyan, nakaagapay sa atin, sumusubaybay sa atin. Ang sabi sa Jeremias 23:23 to 24, ako ang Diyos na nasa lahat ng dako at hindi sa iisang lugar nananatili. Walang makapagtatago sa akin. Nakikita ko siya saan man siya pumunta, sapagkat ako'y nasa langit, nasa lupa, at nasa lahat ng lugar. Praise the Lord, di po ba? Doon lamang, dalawa pa lang po yan, makikita na natin talaga ang pagkakaiba ni Jesus Christ kay Santa Claus. Gayon din ang sinasabi doon sa mga awit 139 mula po sa talatang 7 hanggang 10. Sabi po dito, saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, piyong ikaw ay naroon. Sa Sheol ay naroon ka, kung doon ako manganganlong. Kung ako'y makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Piyong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Diba? Talagang ang ating Panginoong Hesus, siya lamang ang tunay na nasa lahat ng dako. Hindi siya nawawala. Sinlapit lamang ng dasal, sabi nga, ang Panginoon naririyan lamang. Naghihintay lamang siya na tayo ay tumawag sa Kanya. Praise God. Number 3. Sabi po dito, you have to wait in line to see Santa. Jesus is as close as the mention of His name. Diba? Sabi nga ng mga matatanda doon sa mga bata, o sige, maglista ka ng wish mo kay Santa at ipadala mo sa kanya. Pero, bakit hindi agad-agad nasasagot? Pag nagtatanong ang mga bata, bakit walang tugon si Santa? Bakit hindi ako binigyan ng gift ni Santa ngayong Christmas? Sasabihin ng mga nakakatanda sa kanila, sabihin, kasi nakalinya.
sunod-sunod, napakarami ng humihiling kay Santa. Kaya siguro, inuuna ni Santa yung mga nauna na nagpadala sa kanya ng wish. Kaya ikaw, maghantay ka lang. Maghihintay pa. Gaano katagal siya maghihintay? Baka naman matanda na siya, hindi pa dumarating yung regalo ni Santa sa dami ng haba ng mga humihingi ng regalo kay Santa Claus. Pero, ang ating Panginoong Hesus, katulad nga ng binanggit ko kanina, sinlapit lamang ng dasal, siya ay naroon at kaya niyang tugunin ang lahat ng ating mga wishes sa Kanya. Sabi sa mga awit 145:18, siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Praise God. Kung tapat, totoo ang tunay na pagtawag mo sa Panginoon, hindi ka mapapahiya sa Diyos. Kailanman, lahat ng hingi mo sa Kanya, ibibigay niya sa tamang panahon. Hindi sa kada paghinilin mo ay agad-agad mong matutupad dyan. Tinitignan ng Diyos kung ano ang higit na makabubuti para sa iyo. Kung yung bang kahilingan mo ay tama, o makabubuti ba ito sa iyo, kung ibibigay niya kaagad, o baka naman kinakailangan ikaw muna ay maghintay para tugunin niya ang iyong mga kahilingan. O maaari din namang hindi niya ito ipagkaloob dahil alam niya na ito ay hindi para sa iyo at makakasama sa iyo. At meron siyang inilalaan na higit na maganda para sa iyo. Mas maganda kaysa hinihiling mo sa Kanya. Praise the Lord. At tulad nga po ng binanggit ko kanina, ang sabi sa Jeremiah 33:3, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at pahahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo nauunawaan. Praise God. Sunod po, na pagkakaiba ni Santa kay Jesus Christ, sabi, Santa doesn't know your name. All he can say is, hi, little boy or girl, what is your name? Jesus know our name before we were born. Not only does he know our name, he knows our address, he knows our history and our future, and he even knows how many hairs are on our heads. Ganyan ang ating Panginoong Hesus. Ganyan tayo kakilala ng ating Panginoong Hesus. Hindi pa man daw tayo ipinanganganak, kilala na tayo ng Diyos. Alam niya ang ating pangalan. Tinatawag niya tayo sa ating mga pangalan. Alam niya kung saan tayo nakatira. Hindi na kailangan ipagtanong kung saan ka nakatira. Alam niya ang history natin, ang ating kasaysayan. Hindi mo na kailangan ikwento sa Diyos kung ano nangyari sa iyo, kung bakit ka nagkaganyan. Alam niya yan. Alam niyang lahat ang tungkol sa atin. At alam din niya kung ano ang mangyayari sa atin sa hinaharap. Kahit na ang higla ng ating mga buhok, bilang niya yang lahat. Ganyan, kapangyarihan si Jesucristo. Ang sabi po doon sa mga awit, 139 verse 16, ako'y iyong nakita na, hindi pa man sumisilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan, matagal ng balangkas mo, ikaw lamang ang may alam. Praise God. Sabi din po sa Isaiah 43 verse 1, Israel, ito ang sinasabi sa iyo ni Yahweh, huwag kang matatakot, ililigtas kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Hallelujah. At maging doon sa Lucas 12:7, sabi dyan, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat, kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Praise God. Napakabuti po ng ating Panginoon. Walang-wala si Santa Claus. Hindi siya dapat bigyan
ng pagpapahalaga. Sunod na pagkakaiba ni Santa kay Jesus. Sabi, Santa says, you better not cry. Jesus says, cast all your cares on me, for I care for you. Ang sabi po sa 1 Peter 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkup sa inyo. Hallelujah. Di po ba? Ang pag-along lamang ni Santa sa atin, sasabihin na, huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak. Sige na, tahan na. Si Jesus, sabi niya, ibigay mo sa akin lahat ng iyong pasanin. At ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. Kukupkupin kita sa aking mga bisig, sa aking mga kamay. Nandoon yung pag-aaruga ng ating Panginoong Hesus sa atin. Napakabuti talaga ng ating Diyos. Next, Santa's little helpers make toys. Jesus makes new life. Mends wounded hearts, repairs broken homes, and build mansions. Ang kaya lang gawin ni Santa, pagawain yung kanyang mga katulong ng mga toys para ibigay sa mga bata, para ibigay yung mga kahilingan ng mga bata, mga material na bagay lamang ang kaya na ipagkaloob ni Santa Claus. Samantalang ang ating Panginoong Hesus, ang sabi, He makes new life. Bibigyan niya tayo ng bagong buhay. Mends wounded hearts. Kung ikaw ay merong sama ng loob, nasaktan, kaya niyang i-restore lahat ng iyan. Repairs broken homes. Kung ang inyong tahanan ay wasak, kaya niyang pagkasunduin ang lahat ng mga pamilya na nagkawasak-wasak, and build mansions. Hallelujah. Sabi doon po sa Isaiah 61 verse 1, ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin, sapagkat ako'y kanyang hinirang. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Hallelujah. Sabi po doon sa mga awit 147:3, at ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. At doon po sa mga awit 34:18, sinabi niya, tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang mga walang pag-asa. Napakabuti ng ating Panginoon. At doon po sa John 14:12, kapag tayo po ay namatay, na talagang kinilala natin at sumunod tayo sa ating Panginoong Hesukristo, may pangako ang Diyos sa atin. Sabi niya sa John 14:2, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? Hallelujah. Di po ba? Ako kahit na sa daan lang, ako tumira. Basta't nasa langit ako, masaya na ako. Kasi sa langit, gold ang kalsada. Ginto. Hihiga ka sa ginto. Di ba? Napaka-sarap ng pakiramdam ngayon. Sabi nga dito sa atin, yung mga mayayaman humihiga sa salapi. Humihiga sa pera. Ano naman yung katumbas ng pera kung ginto ang hihigaan mo, di ba? So, mas mabuti na yon. Pero hindi siya papayag si Lord na tayo ay hihiga sa kalsada. Kahit ginto yan. Ipaghahanda daw niya tayo ng tahanan doon sa kalangitan. Di ba? Kaya ba ni Santa Claus na ibigay yan sa atin? Siyempre, hindi. Wala namang totoong Santa Claus. Kaya nga po, panghuli, sabi, while Santa puts gifts under your tree, Jesus became our gift and died in a tree. A tree. The cross.
Sa krus na kahoy, doon siya ipinako ng mga tao na nagagalit sa kanya at itinatakwil siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang kaya lang gawin ni Santa Claus, ibigay yung kanyang regalo sa mga tao under the tree or under your tree. Na Christmas tree, ilagay niya doon yung mga gift niya sa inyong Christmas tree. Pagkatapos noon, wala na. Pero si Jesus, ano ang ginawa niya? Yung mismong buhay niya ang ibinigay niya sa atin. Ibinigay niya sa atin, ipinako ang kanyang sarili o ipinako ng mga tao, si Yesu Kristo, sa isang puno, sa isang krus, para lamang tayo ay magkaroon ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa John 3:16, alam naman ninyo ang verse na yan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya't ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong o kaisa-isang anak na si Yesu Kristo, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos. Sino ang makapagsasabi na magagawa ni Santa Claus ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Kaya bang ialay ni Santa Claus ang kanyang buhay alang-alang sa ating mga tao? Kaya bang isakripisyo ni Santa Claus ang kanyang sarili para tayo maligtas? Kaya bang iligtas ni Santa ang kaluluwa ng mga tao? Bakit si Santa Claus ang laging bida kapag araw ng Pasko o kapag dumarating ang Kapaskuhan? Napakamaling paniniwala at napakamali ng ibinibigay natin o isinasaksak natin sa isip ng mga bata. Kahit itong matatanda, alam naman natin ang totoo tungkol kay Santa, na siya ay hindi totoo, na si Santa ay gawa-gawa lamang, na ang mga nag-aano Santa Claus ay mga tao lamang, na niloloko lamang itong mga bata, at sinasabi na, huwag kang magulo, huwag kang salbahe, dahil pag salbahe ka, hindi ka bibigyan ng gift ni Santa. Parang ginagawa lang nila yan para ang mga bata ay maging mabait. Panandali ang kabaitan. Pero ang ating Panginoong Hesus, inalay ang buhay niya para sa atin, para magkaroon tayo ng tunay na kaligtasan, buhay na walang hanggan. Ang sabi po doon sa Romans 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nang tayo'y makasalanan pa. At sa 1 Peter 2:24, sabi niya, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Hallelujah. Alam niyo, kung iisipin po natin, ano ba ang naibibigay sa atin ni Santa? Pinapasaya lang ang mga taong panandalian, niloloko ang mga kabataan, niloloko ang mga tao, idinadivert ang isipan ng mga tao sa pagpapahalaga kay Santa Claus. Alam po ba nyo na yan ay gawain ni Satanas? Tingnan nyo, yung pangalan ni Santa, Satan. Kung titignan natin, parang ano lang, no? Iniba lang yung letter N doon sa at si Satanas naman yun. Yun ay gawa ng dyablo na lokohin ang mga tao para hindi natin makita at mabigyan ng tunay na pagpapahalaga si Yesu Kristo na tunay na siyang dapat nating pahalagahan, lalo na kapag araw ng Kapaskuhan dahil sa kanyang pagsilang dito sa mundong ibabaw. At tuwang-tuwa si Satan dahil wagi siya, wagi
dahil napakadami na naman niyang tao na nabiktima, napakarami na namang tao na naloko siya dahil sa kanyang ginawang ito. Nakakalungkot na ganito ang nangyayari sa atin. At kahit mga Kristiyano, kahit mga naniniwala sa Diyos, ay ganun pa rin. Mas pinapahalagahan pa rin nila pag-araw ng Pasko. Puro si Santa. Kahit nasa TV, maririnig mo ang tanong ng mga tao, o ano ba ang wish mo kay Santa ngayong Pasko? O ano ba na nakita mo na ba si Santa? O nakapagsabit ka na ba ng medyas para lagyan ni Santa o sako para lagyan ni Santa Claus ng regalo? Diba? Parang paasa. At ang ibinibigay ni Santa Claus, material na bagay. Material. At ginagawa pa nga niyang parang mga greedy ang mga tao dahil sa pagiging materialistic sa mga ibinibigay niya sa atin. Pero ang Panginoong Hesus, ang ibinibigay niya sa atin ay kapayapaan, kahinahunan, kaligtasan ng ating buhay. Jesus' gift of salvation empowers us to learn how to deny ourselves and live to serve Him and other people. Yun ang ibinibigay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sana, pagkatapos ng mensahe na ito, pagkatapos na marinig ng lahat ang mensahe ito, sana magkaroon na tayo ng pagbabago sa ating mga inilalagay sa isipan ng mga bata. Alam nyo, tayong matatanda ang may kasalanan nito eh. Dahil tayo yung nagsasaksak sa isipan ng mga bata tungkol kay Santa Claus. Samantalang alam naman natin ang katotohanan kung sino siya at kung sino si Jesus Christ. Bakit hindi si Jesus ang ibigay natin o ipaliwanag natin sa mga bata? Bakit hindi natin sabihin kung bakit nagkaroon ng Pasko? Hindi kapag Pasko, ayan na si Santa, o magbibigay na ng regalo. Bakit hindi natin sabihin na dumating si Jesus Christ para sa ating kaligtasan? Na kaya mayroong Pasko dahil sa pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po nakakalungkot yung sa mga greetings, yung iba pag bumabati, Merry Xmas. Ine-ekesa yung word na Christ at pinapalitan nila ng X. Bakit mo tatanggalin si Christ? Bakit mo aalisin si Kristo? Samantalang siya nga yung dahilan kung bakit mayroong pagdiriwang ng Pasko. Napakamali ang ginagawa natin. Kaya nga po sana pagkatapos nito maliwanagan tayo at maipaliwanag na natin ng gusto, ng tama sa ating mga anak, sa mga bata na magtatanong sa atin, sino nga ba si Santa Claus? Hallelujah. We need to put Christ back in Christmas. Jesus is still the reason for this season. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Oh, hallelujah. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mensahe mo na ipinagkaloob sa amin sa umaga ito. Salamat po, O Diyos. Naniniwala po ako na ang mensaheng ito ay magbibigay ng kaliwanagan sa isipan ng bawat isa sa amin. Kung noon hindi namin kayang ipaliwanag sa aming mga anak, sa mga bata, sa mga nagtatanong sa amin, sino ba si Jesucristo? Sino ba si Santa Claus? Ngayon, maliwanag na namin maibibigay sa kanila ang kasagutan kung sino si Jesus at sino si Santa. Napakalaki ng kanilang pagkakaiba dahil si Santa Claus ay likha ng tao, gawa ng imahinasyon ng mga tao, samantalang si Jesus Christ ay tunay na Diyos at Diyos na nagkatawang tao. At sa lahat ng ating mababasa sa kanyang aklat, naroon siya dahil siya nga ang salita na nagkatawang tao.
Salamat po, Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.